Binisto na nga po, mga minamahal, ng tuluyan ni Bato de la Rosa itong si Bongo sa pamamagitan po ng kanyang mga nakaraang statement. Kumbaga, hinulog ni Bato sa bangin itong sigo. Kasi ganito yung hanas, mga minamahal. Alam naman ninyo nung nakaraang araw, merong pong eklabush, merong drama itong si Senator Bongo. So, ang hanas ni Bongo, simula nung 2016, nung maupo bilang presidente, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hanggang sa magtapos ang kanyang termino, kada SONA, pinapalakpakan daw po, standing ovation, mga minamahal. Pag pinag-uusapan yung war on drugs, madami daw pong humahanga. Bakit ngayon, bakit tila baga nasisi pa ang dating Pangulo? Hindi ba kayo nag-benefits? Hindi ba kayo nakinabang? Yan yung sabi ni Bongo na parang pinapalabas niya na tayo ay walang utang na loob. So ngayon nga po guys, kung ako yung tatanungin, malamang duwag yung ibang mga politician eh. Sino ba naman mga minamahal ang gugustuhin na laging mapahiya sa media? Sino ba naman ang gugustuhin na laging taniman ng ebidensya? Malamang sa alamang, yung mga duwag dyan, papalakpak talaga. At beside mga minamahal, madami naman talagang mga Pilipino ang nabudol, 'di ba, ng nakaraang administrasyon. Pinaniwala kami sa palabas na I hate drugs. O sige, pag magdroga ka, papatayin ko kayo, bawal ang addict dito. Naniwala kami sa ganun. Pero lahat ng yun, mga minamahal, it is just a smoke screen. Why? Panoodin ninyo yung interview ni Arturo Las Cañas. Panoodin ninyo yung salaysay ni Arcierto. Panoodin ninyo yung mga nakarang statement din ng mga DDS squad na bumaliktad. Panoodin ninyo nang para kahit papaano magkaroon kayo ng knowledge. Di ba? Ang dami nang nagsalita na palabas lang itong war on drugs na to. But anyway, mga minamahal, ito, nagsalita itong si Bato de la Rosa. Itong statement, mga minamahal, ni Bato de la Rosa, noong panahon pa po ito, nung naganap yung administrasyon ni former President Duterte. So ngayon, papakita ko tong statement ni Bato de la Rosa, mga minamahal. So statement niya to March 9, 2019. Kasi ito yung sabi ni Go, di ba? Basahin muna natin yung sabi ni Go. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan ang lahat. Standing ovation sa Kongreso at sa Senado. Yan yung yung pagmamalaki ni Bongo, mga minamahal, 'di ba? Literal na tuta ni Digong halata ka naman masyado, Go. Halata naman masyado yung pagiging sip-sip tae. Well, ito si Go, dakilang alala yan. Tingnan nyo, laging sangkot sa mga issue din ni Digong, sa plunder, sa CLTG niya, sa frigate, 'di ba? Tapos ngayon sa war on drugs. Nako, sabi ko sa inyo, mga minamahal, kakaibang alala ito si Bongo. Lahat po ng operation dumadaan sa kanya, sa madaling sabi. But anyway, ito yung sinabi ni Bato de la Rosa. Ito yung dahilan kaya siya nabisto. Itong kanyang statement na ang akala nila ay hindi natin kinalimutan. Itong mga statement ni Bato de la Rosa, akala nila hindi na natin itong binauna natin sa hukay. Pero itong joke na to, mga minamahal, ito yung matatawag ko na dark jokes. Kumbaga sa mga memes, dark memes. Ang dark. 'Di ba? Sa madaling sabi, mag-joke si Digong napapatayin kita, pero mag-joke lang sa'yo niyan, talagang kabahan ka na. Katulad ng pagbibiro niya sa COA. Ano yung biro ni Digong sa COA? Dapat yung mga taga-COA sinasako. 'Di ba? Mga minamahal? Kaya yung mga taga-COA natakot na mag-report sa kanilang salin. So ngayon dito, kay Bato de la Rosa, at tapang tao si Bato, 'di ba? Nasabi ni Bato, kung ayaw nyong pumalakpak bukas, ipatukhang ko kayo sa pulis. Palakpakan lahat kayo dyan. Palakpakan kayo lahat dyan. See? Sino ba naman ang hindi papalakpak? Itutukhang ka. Kahit ako ba naman, mga minamahal, wala akong kasalanan.
Pag ikaw ay napagtripan, lalagyan ka ng ebidensya or kapag hindi ka pumalakpak, bibigyan ka ng isang bagsak, which is yung bagsak mo, kulungan o ebidensya na ikaw ay makukulong or matatahimik forever. O sino ba naman ang hindi gugustuhin na pumalakpak? Ikaw na nanonood, mga Pilipino, imagine na, sila yung nasa administrasyon, sila yung naghahari, hawak nila yung makinarya, sila yung may control sa lahat. Tayo ay normal lang na personalidad, normal lang na Pilipino. Walang kapangyarihang hinahawakan kasi normal lang tayo eh. Imagine, magbiro ng ganyan sa harapan mo. Sa tingin mo ba, hindi mo gagawin yun, yung pumalakpak? Imagine ipapatukhang ka. Ipapatukhang ka. Sa tingin mo, hindi ka papalakpak? Ano ba naman yung kawalan sa palakpak na yan? Igaganyan mo lang yung kamay mo, wala namang mawawala sa'yo. Kaysa naman bigyan ka ng malalim na ebidensya, gawan ka ng peking kwento. Oh, gusto mo ba yun? Yun ba yung kapalit kapag hindi ka pumalakpak? So, mga minamahal, lahat gugustuhin na pumalakpak. Standing ovation. Diba kasi kapag hindi ka pumalakpak, baka mamaya nasa kulungan ka na. Baka mamaya malaman-laman namin meron ka ng kaso. Baka mamaya malaman namin addict ka na. Kahit hindi naman talaga. See? Diba mga minamahal? O, sino ba naman ang hindi papalakpak dito? Kaya huwag ka masyadong kupal. Huwag ka masyadong proud sa amo mo. Tinakot nyo ang mga Pilipino noon. Ito nga ang sasabihin ko sa inyo mga minamahal, makapangyarihan ang dating administrasyon kasi hawak nila ang makinarya. Yung mga politician, aminado tayo, yung iba dyan duwag. Naduwag yung mga yagballs ng mga yan. At saka sino ba naman ang sasalungat sa kanila? Only mga matatapang lang katulad ni Senator Trillanes. Diba? Katulad ni Dilima. Yun, mga matatapang yun, legit. Pero kung ikaw ay isang alkalde lamang, isang kongresista na gusto mo na lang sumabay sa agos kaysa naman sa ikaw ay mapubuntungan ng galit, di papalakpak ka na lang kasi duwag ka. Diba duwag ka eh? Tsaka malakas din naman yung radar ng administrasyon noon. Kasi hindi pa natin nabisto ang katotohanan. Malakas sila sa survey. O yung mga politician na sala sa init, sala sa lamig, sumasakay. Diba? Kahit alam naman nilang may mali, mga minamahal, sasakyan nila yan eh. Malakas sa survey. Diba? Gamit na gamit din noon ang pangalan ni Digong sa mga kongresista. Kaya ang daming sumipsip, ang daming lumipat, diba, sa PDP laban? Tingnan nyo ngayon, ang dami na ding nagsialisan sa PDP laban. Bakit? Kasi wala nang kwenta sa kanila si Digong. Madami nang umalis at lumipat sa iba't ibang partido, sa Lakas CMD, diba? Madami nang umalis sa PDP. Kasi wala nang kwenta si Digong. Wala na siya sa kapangyarihan. Yan yung pangit sa politician, yan yung pangit sa ano ng Pilipinas, sa politics ng Pilipinas. Kapag mayroon pang nagagata sa'yo, ginagatasan ka nila. Kapag wala na, itchapwera ka na nila. Tingnan nyo, pag umalis dito si PBBM, ang unang babaliktad dyan, si Tolentino. Pustahan tayo. Gatas na gatas ngayon si Tolentino, mga minamahal. Pasok sa top 12, sa Tanghere Survey. Pasok. Kasi ginagatasan niya ang administrasyon. Kagaya ng panggagatas niya sa administrasyon noon ni former President Duterte. Anyway, napapalayo na tayo sa ating usapin. Kaya sino ba naman mga minamahal ang hindi sasaludo, ang hindi papalakpak, ang hindi luluhod sa taong napakalakas, sa taong madaming nabubudol? Diba? Kaya huwag kami Huwag mo kaming kinukupal bongo. Alam naming masyado ka lang sip-sip. Diba? Tapos sasabihin mo, bakit kami iniwan? Bakit siya ay nasisi pa? Hindi siya iniwan. Hindi siya iniwan sa totoo lang kung wala siyang ginawang kasalanan. Hindi siya masisisi kung wala siyang nilabag. Tingnan nyo, kinakalampag kayo ng ICC kasi meron nang nakitang anomalya. Tangina nito ni Go, may kalungkutan din mag-isip no? Diba? Yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal At saka kung iniwan man siya, bakit nandyan kayo? Kung sinasabi niyo mag-isa na lang siya, bakit nandyan pa kayo? Kayo ni Bongo, kayo ni Bato, ikaw.
Si Padilla. Di ba, mga minamahal? Masyado nyo kami pinagluloko. Basahin natin mga comment. Yung standing ovation, joke lang yun. Sabi ni Jonathan S. Oriano. Yung mga comment, oh. Pag di pumalakpak, pag di umayon, baka matulad at mabilog at halili. Yeah? Walang permanent friends and enemies sa politika. Siyempre, malakas pa kayong sumipsip noon eh. Sabi ni Gary Tumapos. Yeah? Anyway, mga minamahal, the Duterte administration, it is a nightmare of the Republic of the Philippines where the thousands of Filipinos killed, even the innocent, killed by the fake and smokescreen bloody war on drugs campaign of the former President Duterte. Kaya nga nagsumbong noon si Lenny. Nagsumbong si Lenny, tayo pa yung napasama. Diba? Nagsumbong noon si Lenny. Mga minamahal, si Lenny pa yung napasama at yung mga Pilipino. Kasi tinatry daw natin ang bansang Pilipinas. Nagsusumbong kasi may mali. Yun. Anyway, mga minamahal. Yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.